Hi guys and welcome back to my channel. So, kumusta naman kayo guys? Again, maraming salamat po ulit guys. Walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interesado sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng aking Facebook, message nyo na lang po ako, okay? So, ayan. Alam nyo guys, nakakatuwa no? Binabasa ko kasi yung mga comment nyo and may mga nagko-comment doon na sana wag ako magsawa na gumawa ng video. Minsan ako pa nga yung nakakaisip nun na baka nagsasawa na kayo. Baka nagsasawa na kayo sa akin guys kasi parang halos araw-araw akong gumagawa ng daily love reading and random energy yung nasasagap natin. So, thank you guys no sa appreciation, and dahil dyan, lalo pa natin guys, lalo pa tayo magpupursige, or ako, lalo ako magpupursige. And thank you rin guys sa pag-support po sa akin, okay? So, I hope na nakakatulong ako sa healing nyo, no? Na parang nagiging part ako ng healing nyo. Thank you sa inyo guys. I hope na mag-heal na kayo ng tuluyan, lalo na sa mga grabe yung nangyari sa inyo na heartbreak. Ayan, since love reading to. I hope na maka-recover na kayo dyan, guys. Okay? So, ayan. Sasama ko kayo, guys, sa full moon manifestation ko. Kayong lahat. Sasama ko kayo na para kahit pa paano makatulong siya, guys, sa healing nyo. Okay? So, balik tayo, guys, sa ating reading. Tignan natin kanino bang love reading ngayon. Yung masasagap naman natin ngayon. Okay? Puro ko okay. Sige, tignan natin. Kanina po itong love reading ngayon, Spirit Guide? Kanina po itong love reading, Spirit Guide? Meron tayong Five of Wands. Mukhang may pagtatalong nangyari dito. May konfrontasyon na nangyari, guys. Yung gulo, guys, pwedeng wala sa inyo eh. Nahihirapan kayo, guys, na ayusin yung relationship nyo. Kasi ang daming gulo din, no? Pwedeng nasa paligid nyo din. Pwede rin naman guys na galing sa ibang tao, pwede rin naman guys sa kapamilya, na parang nakakadagdag guys sa frustration nyo ng person mo. Nakakadagdag siya guys sa challenge na pinagdadaanan nyo ng person mo. Mas lalo kayo na sa challenge dahil nga may mga taong nagpapadagdag ng stress nyo sa inyo ng partner mo. So, ayun, hindi nyo guys makuhang maging masaya. Kasi, ang toxic, no? Ang toxic ng paligid nyo. Ganun yung nakikita ko dyan, guys. So, pag hindi ka umalis dyan, dyan ka lang talaga. Siguro kailangan dito, guys, pag-usapan nyo ng partner mo. Pwede rin naman kasi, guys, na ikaw, gusto mo na rin talagang umalis dyan kasi talagang hindi mo na kaya. Pero yung partner mo, parang siguro sinasabi sa inyo na konting tiis, no? Yung konting tiis kasi na yung talaga ang hirap na. So, pwedeng, ayan, baka, pwedeng nakikisama kayo sa bahay, namamyanan ba kayo? Ang hirap talaga guys mamayanan. Kaya like sinasabi sa inyo guys, lalo na sa mga hindi pa nag-aasawa dito, sa mga wala pa talagang anak, wala pa guys experience, sinasabi ko sa inyo, mas maganda na may pundar talaga muna kayo, sariling bahay at lupa, no? Bumukod kayo, mahirap guys mamayanan. Swerte nyo na lang guys kung yung biyanan nyo is supportive, no? Yung tipong hindi guys, parang hindi pasaway. Hindi mabigat sa buhay. 'Di ba? Swerte nyo na lang guys pag ganyan yung biyanan nyo. Okay, tipong yung kakulangan nyo napupunan ng mga biyanan nyo. 'Di ba? May mga ganun. Tingnan pa natin. Ayan, meron tayong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius energy dito. Meron tayong the star. Ayan. Nakikita ko guys na nangangarap talaga kayo ng person mo. Ito yung person mo, ito ikaw eh. Parang, ang dami nyo guys plano patungkol sa future nyo na parang ito yung gagawin natin, ganito, ganyan. Puro plano lang kasi guys yung nakikita ko dito. Pero siguro, at least may progress, no? Yung tipong plano, pero unti-unti nyo naman guys ito na binubuo itong mga plano na to. So, kahit pa paano guys, may resulta. Mas maganda na yung ganun kaysa naman plano, tapos wala naman guys nangyayari. Diba? So, okay na rin yan guys. Okay. Tignan pa natin. Meron po tayong Seven of Swords.
Okay. So, nakikita ko dito guys, ayan o, parang may mga, ano ba, parang layout, parang blueprint ba tawag doon? Siguro nagpaplano kayo magpagawa ng bahay ng person mo. Yan, may Aquarius energy daw, na malakas sa energy ng Aquarius. Nagpaplano na siguro kayo guys, gumawa or magpagawa ng person mo ng bahay or pwedeng bumili ng property, lupa, ganyan. Ayan o, napag-uusapan nyo. Ang dami nyo guys plano rito. Kasi talagang nahihirapan na kayo na makisama. Ayan, meron Gemini energy rito. Sobrang limitado yung galaw nyo, parang hindi kayo pwede magkamali. Ganun po yung pinapakita sa akin dyan. Okay, tignan pa natin. Meron tayong The Tower. Naku, parang may sumisira sa inyong dalawa. Pwedeng ito na nga yun, yung kakasabi ko lang guys. No? Ayan. May mga buntis ba dito? Basta pregnancy to guys. Or pwede rin naman guys abundance to. Si Empress guys, hindi lang to guys pregnancy. The Empress din to, no? Okay? The Empress tuloy. Abundance, sorry. Abundance din to guys. Swerte siya, no? Pera, ganon. So guys, the tower kasi, parang sa isang iglap, parang naglaho tong pangarap nyo. Parang ganyan. Parang, ano na eh, naka-setup na eh. Parang ready na kayo mag-settle neto ni person. Pero guys, parang hirap na hirap kayo. Parang mafe-feel nyo guys na talagang sinusubok talaga tong relasyon nyo sa lahat ng aspeto, sa career, sa pamilya. Pwedeng yung source of income nyo, pwedeng kung business to na sinisimulan nyo, hindi siya guys madali, no? Makuha. Kasi sugal talaga yung ginagawa nyo. Ganun yung pinapakita sa akin. Talagang sumusugal kayo. And kung ano man tong sugal na ginagawa mo ngayon, grabe. Ikaw yung nahihirapan. Ikaw yung mas nagsasuffer. Hindi pong sa kagustuhan mong maging maayos yung relationship ng person mo, yung maging stable kayo ng person mo, mas lalo kayo nape-pressure ng person mo. Ang daming challenge na dumarating. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong the Chariot. Opportunity to guys. Pwede may paparating na opportunity sa inyong dalawa. Din may pag-uusap dito. Siguro mas maganda na pag-usapan nyo na yan. So, huwag nyo na guys ito, huwag na kayo mag-hesitate pa dito sa bagay na to. Okay, pag-usapan nyo to, ano ba yung mga plano nyo? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Iba sa inyo guys, kung nagsisimula na kayo ng business, pwedeng dati nagsimula na kayo pero hirap na hirap kayo kasi ang baba ng sales. No? Hindi siya guys katulad ng dati or talagang hindi naman talaga siya guys tumaas. Hindi niya lang talaga siya guys mabitawan kasi yung pang araw-araw nyo nakukuha nyo dito. Parang ano lang guys, balik puhunan lang talaga. So kahit pa paano guys, nakakatulong sa inyo. So tiyaga lang talaga yung nakikita ko sa energy nyo. Okay, sige tignan pa natin guys. Meron tayong 6 of Wands. Ayan, meron kayong talent or parang forte. Ano ba to? Talent na parang pwede nyo guys maging source of income. Ano ba yung talent? Singing, dancing, marami eh. Pwede na naman guys pagbe-bake, tattoo, ano ba yung talent, no? Basta marami ako nakikita, maraming talent guys. Kung ano man yung talent. Ikaw, ano ba yung talent mo? Pwede nyo guys i-comment yan. Para may knowledge ako sa mga susunod, no? Okay? Yun lang kasi guys yung diba? Pinaka-common. So, marami pa guys, talent na pwedeng pagkakitaan. Okay? Yun yung nakikita ko sa inyo. Then parang gusto mo siya guys i-pursue. Iba sa inyo guys, diba? Yung iba, parang yung mga attorney, yung mga nurse, nagbablog na sila kasi gusto nilang i-share yung knowledge nila sa iba. So, kumikita sila doon. Pwedeng yung knowledge mo, sinishare mo sa ibang tao. Okay, meron tayong the tower. And ayun, dalawa na yung the tower dito guys. Parang nilalaban nyo ng person mo, pero may ibang tao na sumisira sa inyo. Okay, kasi parang kaya siya sinisira kasi hindi napapakinabangan yung partner. Hindi ka napapakinabangan ng pamilya mo o hindi siya napapakinabangan ng pamilya niya.
or hindi siya napapakinabangan ng ibang tao. Basta may pakinabang ako nakikita energy rito. Yun yung dahilan ko ba't parang pilit itong sinisira. Meron tayong Knight of Cups. Yung iba sa inyo guys na nakikita ko pwede may nangyari dito na celebration, then parang nakaka-feel kayo ng hiya. Ano ba tong celebration na nangyari dito guys? Hiyang-hiya kayo? Yung iba naman dito guys, pwedeng natapos na to kasi literal, no? Dalawa na yung tower dito, pwedeng natapos na talaga kayo at pwedeng matagal na panahon na kayong hindi nagkita ng partner mo. Then, nung nagkita kayo is parang ito, may event. Then, parang feeling mo, hindi ka belong doon sa lugar na yon. Okay, parang kami sariling mundo that time. Nahirapan kang mag-adjust. Tingnan natin. Meron tayong 10 of Cups energy. May mga nagpo-bonfire ba dito? Ayan, sa ano ng dagat, no? Sa dagat. 9 of Swords. Grabe yung regret nyo, guys. May mga regret ka dito na itong mga nakaraan. Parang nakaka-feel ka ng, ano yun, parang nahiya ka sa mga nangyari. Bakit nangyari yan? Parang ganyan. Ayan, meron ako nakitang message dito. Pwede may paparating sa inyo na message. Okay. So, ayan guys, tignan natin yung energy ha. So, okay na tayo dito. Pwede na, eto guys, reading natin yung unang spread is pwede nangyari na siya sa inyo sa past. Pwede nangyayari sa inyo ngayon sa kasalukuyan or mangyayari pa lang sa future. Okay? Tignan natin. So, ang lakas ng water sign dito. Cancer, Pisces, Scorpio. At saka Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Energy. Okay. Okay, sige. Ayan, tignan natin guys. Energy. Ano yung nararamdaman sa'yo ng person mo ngayon? Nararamdaman ni person mo? Meron tayong change. Ayan. So, may pagbabago nangyayari sa trato niya sa inyo. Okay, ikaw makakalam niyan. Like, kung dati sobrang sweet sa inyo, ngayon sobrang cold. Kung dati cold siya, ngayon parang sobrang sweet. So, yung mas malakas na energy na nasasagap ko dito, kung cold siya guys, pwedeng sweet siya sa inyo ngayon. Ayan. Kasi renewal eh. Okay? Meron siyang pagbawi na gagawin dito. Okay? Parang babawi siya sa inyo. Okay. Nararamdaman niya sa inyo guys, biglang nagbago yung pakikitungo sa inyo or nararamdaman sa inyo itong taong to. Ano naman ang tingnan natin. Okay. Ano naman ang tingin sa'yo ng person mo? Reflection. So, kung ano yung ginagawa mo sa kanya, ginagawa niya rin sa'yo. Okay. Ano ba yung trato mo sa kanya ngayon? Okay. Kasi, pwedeng parang pinapa-experience sa'yo ng person mo kung paano ka. Okay. Kung cold ka sa family niya, ginagawa niya rin sa family mo. Okay. Tignan natin. Ano naman ang ayan. Ano naman ang magiging hakbang ni person? Kasi yung reflection na to guys, pwedeng lagi din siya guys nakatingin sa inyo. Okay? Lagi ka din niyang ini-stalk. Lagi ka rin niyang nakikita. Hindi rin niya guys alam kung bakit parang kahit saan lugar siya pumunta, parang yung favorite pabango mo naamoy niya, yung name mo nakikita niya sa kung saan. May mga ganong senaryo. Okay, hakbang, yung first na sa connection, meron tayong healing. Nasasaktan siya ngayon, ayun, umiiyak. And, tinatanggap niya na lang din kung ano yung sitwasyon na meron kayo. So, parang, yun nga, sila sabi dyan na konting tiis, kung makakatiis ka pa. And, parang ito yung sitwasyon natin, so tiis na lang muna. Pero mas malinaw kasi yung pinapakita sa akin na parang wala siyang ginagawa. Kaya medyo nadidisappoint ka. Kasi parang wala kang nakikita eh. Okay, tignan natin guys ano yung outcome. Meron tayong sorrow. May takot siya. Takot siya sa buhay niya. Takot siyang gumawa ng hakbang. Takot siyang mag-decide para sa sarili niya. Kumbaga duwag to. No? May pagka mama's boy, mama's girl. Ganun siya nakadepende siya sa ibang tao, no? And minsan parang feeling sa'yo ng person mo, kalaban ka. Okay. So, ayan. Tignan naman natin, guys. Saan ko lang yung zodiac sign.
Okay, hanapin ko lang guys. Okay. Ano yung malakas sa zodiac sign sa side ni person? Meron tayong Sagittarius, unang-una, Capricorn, Libra, Pisces, Taurus, and Leo energy. Okay. Cancer, Gemini, Aries, Taurus, Virgo, and Leo energy. Oops. Okay. Pisces, Capricorn, Taurus, Gemini, Aries, and Leo. Ayan. Naulit lang. Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong happiness. Masaya ka sa kanya. Okay. Relief. So, pwedeng si person mo lahat, guys, pumapasa ng mga stress. Pumapasa ng mga responsibilidad, no? Kasi ikaw, siya yung nagiging comfort zone mo. Like, nagiging sandalan mo pagka down na down ka na, no? Ayan, no? Parang basta nandyan lang siya, okay ka. Basta nandyan lang siya, nawawala na yung problema mo. Kasi yung negative energy na meron ka, na-absorb ng person mo yun. Kung makita mo naman yung energy niya, parang stress, no? Okay, so masaya ka sa taong to. Ano naman yung tingin mo kay person? Healing. So, nafe-feel mo na mayroong pinagdadaanan tong taong to. Pwede guys, may family problem. Pwedeng ano ba, nawalan ng isa sa mahal sa buhay. Or hanggang ngayon hindi pa rin siya guys maka-recover. Nandun pa rin siya sa point na naalala pa rin niya at naiisip niya pa rin, no? So, nasa healing process yung person mo ngayon. Okay, ano yung magiging hakbang mo, plano mo dito sa connection yung dalawa? Kasi ramdam mo na parang siya yung nagsasuffer doon sa lahat ng bagay. Siya yung nasa gitna. Hindi niya na alam sino pakikinggan niya. Okay? Shame. Ayan, yung ginagawa mo. Ito yung kailangan mong iwasan na, yung manumbat. Baka hindi ka aware na susumbatan mo yung person mo. Kontrolin mo yan. Kasi totoo lang guys, totoo yun eh. Na mas masakit ang verbal kaysa physical, no? Masabi nga nila, mas okay pang kurutin mo, sampalin mo. Huwag naman yung bugbugin, no? Huwag naman ganon. Mas okay pa yun eh, kasi nag-heal yun eh. Kesa yung masasakit na salita, no? Hindi yan mawawala sa isip eh. Okay, so ikaw, kung medyo may prangka ka, may pagkamapanumbat ka, so sinasabi dito na, ayan, maging thankful ka na lang, makontento ka sa kung anong meron sa connection yung ngayon. Huwag mo na isisilat sa person mo. Okay? Tignan mo pa rin kung nasan ka ba may pagkakamali dito. Tignan natin guys, ano naman yung outcome. Meron tayong reflection. Ayan. So, mag-exchange energy kayong dalawa. Ayan, change. Reflection. Change energy talaga. So, siguro kailangan pakinggan mo rin yung person mo. And ganoon din siya. Kumbaga kailangan, ano lang kayo, give and take, no? Huwag yung parang isa lang yung nagtitake. Isa lang yung nag-give. Hindi siya guys balanse. Hindi talaga magiging okay yung relasyon nyo. Kasi kung makita nyo naman, una pa lang sa card, ang toxic na niya, di ba? Okay? Ayan, reflection. Tignan natin guys, ano yung malalakas na zodiac sign sa side mo. Okay, daily love reading. Meron, ayan. Yung daily love reading nyo is mas malakas ang energy ni Leo, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, and Virgo energy. Ayan, para sa'yo to, Taurus, Capricorn, Leo, Sagittarius, Virgo, and Aries energy. Last one. Okay. Pisces, Aquarius, Libra, Scorpio, Capricorn energy. Okay. Tignan natin sa napatungo tong relasyon na to. Meron tayong Six of Swords. May flight. Mukhang may travel na paparating guys. Ayan, may opportunity na paparating dito. Pwedeng sa inyo, travel abroad. Eight of Swords. Biglaan to guys. Yung iba naman dito, pwedeng sa kanya or sa person mo. Pwede rin naman guys na parehas kayo nag-abroad. So may nakikita ko guys opportunity na paparating sa inyo. So be matured guys. Mag-focus na lang muna kayo guys sa mas importante. At maging wise muna kayo ng person nyo, no? Iwasan na guys yung mga negative dito sa relasyon na to. Na pwedeng hindi naman talaga guys nakakatulong na dito sa pagsasamang ito. No? Napakaganda kasi guys ng opportunity na meron sa inyo. Kailangan nyo lang na
Supportahan yung isa't isa. Ganyan. Okay? Then, communication is the key. Love advice. Unrequited love. Yung iba kasi inyo guys, parang pabago-bago eh. Minsan mahal mo, minsan hindi talaga. Di mo na rin maintindihan eh. Baka awa or ano na lang ba yung nararamdaman mo dito. Meron tayong children. Okay. Dahil din siguro may mga anak. Meron tayong finances and career. So, yan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. So, comment ka kung para sa itong reading na to. Okay? Again, bukas po ulit. God bless and